Akala nyo malaki ang kita sa bigasan business? Ito ang katotohanan na hindi sinasabi ng iba. Kung gusto mong magtayo ng bigasan business o meron ka ng existing na bigasan business, ito ang video na para sa'yo. Pag-usapan natin ang myths and facts ng bigasan business. No sugarcoating, purong katotohanan lang. Hello guys! I'm back for another interesting video. And today, pag-uusapan natin ang myths and facts sa bigasan business. Ginawa namin yung video na to kasi marami ang misinformed pagdating sa bigasan business. And pumili kami ng ilan sa mga myths na pag-uusapan natin in this video. Myth number 1. Malaki agad ang kita sa bigasan business. Sa totoo lang guys, ay hindi naman agad malaki ang kita sa bigasan business. Kasi pag nagsimula naman kayo ng isang negosyo, hindi naman yun magbo-boom agad. Kailangan yung makagawa ng tamang strategy at tamang sistema para magkaroon kayo ng madaming customers. Pag nagsisimula kayo guys, dyan kayo magkakaroon ng trial and error. Aalamin nyo kung ano yung tamang strategy para mas makakuha kayo ng madaming customers. And kailangan nyo ring makaisip guys kung paano kayo babalik-balikan talaga ng mga customers. Kasi hindi ang goal natin ay makabenta lang. Ang kailangan nating goal ay kahit maliit yung tubo natin, basta sigurado natin na makakapagbigay tayo ng magandang quality at magandang serbisyo sa ating customers, siguradong babalik-balik yan sa bigasan business ninyo. Aware tayo guys na hindi natin kayang magpatong ng masyadong malaki sa bigas dahil madami tayong factors na kailangang i-consider. At unang-una na dyan at ang pinaka-importante ay ang competition. Kasi kailangan nating lumaro kung magkano lang talaga yung presyohan ng bigas sa area. Kasi kung hindi natin gagawin yun guys, mahihirapan tayong makakuha ng madaming customers. Kasi syempre, sa panahon ngayon guys, practical na yung mga tao eh. Dun sila sa kung saan nila makukuha yung magandang quality rin naman ng bigas pero mas makakamura sila. Myth number 2. Malaki ang puhunan na kailangan sa bigasan business. Hindi ito totoo guys kasi pwede na kayong magsimula ng bigasan business sa halagang 50,000 hanggang 150,000 pesos depende kung gaano kalaki ang bigasan business na gusto ninyong simulan. Based from our experience guys, meron kaming customer na nag-start lang siya sa 20,000 pesos. Iniimbak niya lang yung mga bigas sa bahay nila. At yung mga customer niya lang dati ay yung mga kaibigan niya, mga kapitbahay niya, yung mga katrabaho niya. And yung ginawa niya ay nire-invest niya lang yung kinita niya sa bigas at ngayon ay nakapagpatayo na siya ng sarili niyang bigasan. And meron rin kaming naging customer guys na nag-start siya na may pwesto na talaga. And yung starting capital niya is 50,000 pesos. Nung nagsisimula pa lang siya guys, konti pa lang yung klase ng bigas na meron siya, pero dinagdagan niya ito ng other essentials like mantika, itlog, kape, yung mga usual na binibili pang araw-araw. And same strategy yung ginawa niya guys, kada kumikita yung bigasan niya, nire-reinvest niya yung kinikita nito. And ngayon ay naging maunlad na yung kanyang bigasan business. And ang nakakatuwa dito guys ay madami na yung klase ng bigas na meron siya and nakabili na rin siya ng tricycle pang deliver. Myth number 3. Madaling masira ang bigas. Hindi naman talaga madaling masira yung mga bigas guys. Meron tayong mga factors na hindi consider para mapanatili natin na maganda ang kalidad ng ating bigas. Unang-una na dito ay ang proper storage. Kailangan nating siguraduhin guys na yung mga stock natin ng bigas ay nakalagay sa maayos na imbakan. Iwasan natin na ilagay ang mga bigas natin sa mga area na posible silang mabasa. And siguraduhin natin guys na hindi siya nakadirekta sa sahig dahil prone sa moisture or molds kapag nakadirekta sa sahig ang ating mga bigas. Kaya may suggest namin na maglagay kayo ng paleta. And kailangan nyo ring i-check guys yung mga bubong nyo. Siguraduhin nyo na walang tumutulo
para maiwasan na mabasa ang ating mga bigas. And hindi lang bubong ang kailangan yung i-check guys. Kailangan nyo ring i-check yung mga dingding nyo, siguraduhin yung walang sumisinip na kahit anong tubig dun sa dingding para maiwasan ding mabasa ang bigas. Kasi once mabasa ang mga bigas nyo guys, for sure hindi nyo na mapapakinabangan yan at hindi nyo na maiibenta yan ng maayos dahil magkakaroon na yan ng molds at mabahong amoy. Pangalawa guys ay ang FIFO technique or ang tinatawag natin na first in, first out. Kailangan lagi niyo siyang ginagawang strategy sa bigasan business ninyo para maiwasan na masira yung mga bigas ninyo. Kasi kung hindi natin na-i-out yung mga nasa ilalim, masisira lang yung bigas na naiiwan palagi sa ilalim. Kaya siguraduhin nyo na kapag padating na yung bagong stocks nyo, aalisin ninyo yung mga nasa ilalim or yung mga naiwan na stocks, and once na ipatas na natin yung bago, iibabaw na natin yung mga luma natin na stocks para yon yung una pa rin nating mai-out. And if interested kayo guys kung paano namin ginagawa yung FIFO technique sa aming bigasan business, meron kaming ginawang video about that. Ang third at ang pinaka-importante ay ang pagpili ng magandang quality ng bigas. Sa mga rice mills guys, kailangan yung siguraduhin na yung bigas na kukunin ninyo ay maganda ang pagkakatuyo. Kailangan marunong kayong tumingin ng maganda at hindi magandang klase ng bigas. Kasi kung meron kayong mabibili guys na hindi maganda ang pakatuyo ng bigas, hindi niyo siya mai-stock ng masyadong matagal. Naka-experience kami guys na nakabili kami ng bigas na hindi maganda yung pagkakatuyo. And medyo nagtagal siya sa amin. And na-notice namin na nung inopen namin yung bigas, meron na siya agad molds. Kaya kailangan nyo rin guys i-consider or i-check yung mga bigas na kinukuha ninyo. Myth number 4. Pare-pareho lang ang bigas. Hindi totoo na pare-pareho lang ang bigas guys dahil maraming varieties ng bigas. Merong local, imported, may malambot, maalsa, buhaghag, and bawat variety ng bigas guys, may iba-ibang texture yan. And as a bigasan business owner, dapat pamilyar rin kayo sa iba't ibang variety ng bigas para kapag nagtanong yung customers nyo, alam ninyo yung klase ng bigas na may offer ninyo. Myth number 5, maliit ang tubo sa bigasan kaya walang kwenta. Kahit 5 to 10 pesos lang yung tubo natin sa bigas guys, pag napagsama-sama natin ito, malaking bagay rin. Aware tayo guys na Filipinos cannot live without rice kasi nakasanayan na natin ito and nahagis na natin na kailangan araw-araw tayong kumakain ng kanin. Kaya sigurado tayo guys na araw-araw posible tayong magkaroon ng benta. At sa bigasan business guys, hindi naman tayo nakafocus sa sobrang laking tubo kasi sa volume tayo bumabawi. Kaya kailangan nga natin na ma-strategize yung business na magkaroon tayo ng madaming customers para kahit maliit lang yung tubo natin, malaki pa rin yung kinikita ng negosyo natin. For example guys, 5 pesos lang yung markup natin sa bigas per kilo. Pero sa isang araw nakabenta ka ng 100 kilos. 'Di ba meron ka na agad na 500 pesos na tubo? Sa bigas pa lang yun. What if may iba ka pang tinda? Kasi usually pag bigasan business, nag-a-add tayo ng mga itlog, mantika, or kung ano man yung mga daily na binibili ng mga tao. Myth number 6. Hindi na uso ang bigasan business. Hindi ito totoo guys dahil ang bigas ay basic need. Gaya nga ng sabi ko kanina, bigas or rice is part of the lives of the Filipino people. Hindi ito kagaya ng ibang negosyo tulad ng halo-halo, na boom lang siya kapag summer or mainit yung panahon. Ang bigas guys ay daily need or essential. Kailangan talaga natin siyang bilhin araw-araw. Kasi sa mga Pilipino guys, kumakain tayo ng kanin sa agahan, sa tanghalian, sa hapunan. So, imposible na malalaos talaga yung bigasan business. Myth number 7, pagbukas ng bigasan business ay may customer na agad. Hindi ito totoo guys dahil pag nagbukas tayo ng negosyo, wala pa naman talaga tayong mga suki.
So, kailangan nating mag-build ng network. Siguraduhin natin na meron tayong maayos na sistema, diskarte, at maayos na pakikitungo sa mga tao or sa mga customers natin. Ang tunay na puhunan kasi natin dito guys ay hindi yung pera or kapital na meron tayo. Yun ay ang tiwala na ipagkakaloob sa atin ng mga customers natin. Based from our experience guys, nung nagsimula kami ng bigasan business, konti lang talaga yung naging customers namin sa umpisa. And doon namin naisip yung ano ba yung mga kailangan naming gawin, ano yung kailangan pa naming baguhin para mas madaming customers yung pumunta sa amin. Diyan na pumasok yung tamang pricing sa bigas, tamang varieties ng bigas na i-offer natin sa mga customers natin, at ang huli ay ang maayos na pakikitungo sa ating mga customers. Kasi kahit anong ganda ng bigas na tinitinda mo guys, kung pangit yung pricing, kung masyadong mataas yung presyo, hindi ka talaga babalikan ng mga customer. Kaya wag tayong umasa guys na dadagsayin agad tayo ng customers pagkabukas ng negosyo natin. Because it takes time bago tayo magkaroon ng network as well as loyal customers. At yun ang mga myths na napili naming itakel sa video na ito. Kung gusto nyo ng stable and long-term income, ang bigasan business ay para sa inyo. Pero lagi niyong tatandaan guys na hindi biro ang bigasan business dahil kailangan nito ng sipag, tiyaga at tamang diskarte. At sana may natutunan kayo sa video namin for today, at kung may mga katanungan pa kayo related sa bigasan business, feel free to comment below para magawa namin ng video. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye!